Sa panahon ngayon, hindi sapat ang basta may sahod ka lang buwan-buwan. Kailangan mong matutong pangalagaan, palaguin, at planuhin ang bawat pisong pumapasok sa iyong bulsa. Ang financial success ay hindi nakabase sa laki ng kita, kundi sa disiplina sa paggastos at katalinuhan sa paghawak ng pera. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinaka-epektibong financial strategies para sa tatlong antas ng sweldo nating Filipino. Ang 20,000 na sweldo, 60,000 at 150,000 pesos pataas. Practical, legit, at relatable para sa bawat Pilipinong gustong makaangat sa buhay. Tara at talakayin natin ang paglalakbay tungo sa financial freedom. Kung kumikita ka ng nasa pagitan ng 20,000 hanggang 40,000 pesos kada buwan, bawat sentimo ay may bigat. Ang hamon ay makaalis sa cycle ng isang kahig, isang tuka, at magsimulang magtayo ng pundasyon para sa mas matatag na kinabukasan. Sa antas na ito, hindi pa ang investment ang pangunahing laban, kundi ang tamang paghawak ng pera, pag-iwas sa utang, at pagbuo ng proteksyon laban sa mga biglaang pangyayari. Kapag maliit ang kita, ang unang dapat unahin ay ang pagbabayad ng mga utang na may mataas na interes. Maraming kababayan natin ang nadadala ng mga online lending apps o credit cards na parang madaling solusyon sa pangangailangan. Pero ang totoo, ang interes ang tunay na magnanakaw ng sahod. Kung may utang ka na may interest na higit sa 20% kada taon, halos kalahati ng pinaghirapan mong sahod ay napupunta lang sa pagbabayad ng interes. Kaya ang unang hakbang ay ubusin ang utang na iyon. Maglaan ng plano, kahit paunti-unti, basta tuloy-tuloy. Kung may 3 utang, unahin ang pinakamataas, ang interest, tapos saka lumipat sa susunod. Ang tawag dito ay debt avalanche method. At ito ang pinaka-epektibo para hindi ka malunod sa interes. Kapag natapos mo ang isa, mararamdaman mong gumaan ang buwan-buwan na gastos. At mas may natitira para sa ibang bagay. Habang binabayaran ng utang, kailangan ding magtabi para sa emergency fund. Maraming Pilipino ang walang ipon, kaya kapag may nagkasakit o nawalan ng trabaho, ang unang takbuhan ay utang. Ang emergency fund ang magsisilbing proteksyon laban sa ganitong sitwasyon. Ang ideal ay magtabi ng katumbas ng 3 buwan na gastusin. Kung ang buwan ng gastos mo ay 10,000 pesos, ibig sabihin kailangan mong mag-ipon ng 30,000 pesos bago ka mag-isip ng investment. Hindi ito madali, lalo na kung maliit ang sahod. Pero posible kung gagawin mong automatic ang pagtabi. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos, subukan mong magtabi ng 1,000 pesos kada buwan. Sa loob ng 3 taon, makakabuo ka ng 36,000 pesos, sapat na para sa emergency fund. Ang sikreto ay consistency, hindi laki ng halaga. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, darating ang panahon na may sapat kang proteksyon. Bukod sa emergency fund, kailangan ding mag-invest sa sarili. Sa antas na ito, mahirap mag-ipon kung maliit ang sahod, kaya ang pinakamagandang investment ay ang iyong skills. Kung dati ay high school graduate ka lang, baka pwede kang kumuha ng short course sa TESDA or online certification na libre o mura. Halimbawa, may mga libreng kurso sa digital marketing, bookkeeping, o computer troubleshooting. Ang mga skills na ito ay may demand sa trabaho at maaaring magpataas ng sahod mo mula 20,000 pesos papuntang 30,000 o 40,000 pesos. Ang dagdag na sahod ay mas malaking tulong kaysa maliit na interest sa savings account. Ang tawag dito ay upskilling at ito ang susi para tumaas ang market value mo. Kung may kakilala kang nagtrabaho bilang call center agent, makikita mong ang sahod ay mas mataas kaysa karaniwang trabaho. Ang dahilan ay ang skill sa English communication at computer literacy. Kung kaya mong magdagdag ng ganitong skill, mas tataas ang chance na makakuha ng mas magandang trabaho. Sa araw-araw na pamumuhay,
kailangan ding maging matalino sa paggastos. Ang simpleng disiplina tulad ng pagdala ng baon kaysa pagbili ng fast food araw-araw ay malaking bagay. Kung gumagastos ka ng 150 pesos kada araw sa fast food, sa loob ng isang buwan ay halos 4,500 pesos na yon. Kung magbaon ka, baka kalahati lang ang gastos. Ang natipid na 2,000 pesos ay pwedeng idagdag sa emergency fund o pambayad ng utang. Ang ganitong simpleng pagbabago sa lifestyle ay may malaking epekto sa financial health mo. Hindi kailangang magtipid ng sobra na parang hindi ka na mabubuhay. Pero kailangan mong piliin ang mas practical na paraan. Isa pang practical na hakbang ay ang paggamit ng envelope system. Maglaan ng pera sa bawat envelope para sa specific na gastos. Renta, pagkain, pamasahe at iba pa. Kapag naubos ang laman ng envelope, ibig sabihin tapos na ang budget para sa kategoryang iyon. Ang envelope system ay simple pero epektibo, lalo na sa mga kababayan natin na hindi sanay sa digital apps. Kung mas gusto mo ng modernong paraan, pwede kang gumamit ng mobile wallet tulad ng GCash o Maya at mag-set ng separate wallets para sa bawat gastos. Ang mahalaga ay makita mo kung saan napupunta ang pera at maiwasan ang overspending. Sa antas na ito, hindi pa realistic ang mag-invest sa stocks o real estate. Ang focus ay survival at foundation. Pero hindi ibig sabihin ay wala ka ng pag-asa. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay paghahanda para sa mas mataas na income level sa hinaharap. Kapag natutunan mong kontrolin ang utang, mag-ipon ng emergency fund, at magdagdag ng skills, mas madali na ang susunod na level. Ang financial literacy ay hindi tungkol sa laki ng kita, kundi sa tamang diskarte. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 25% lang ng adult Filipinos ang may bank account. Ibig sabihin, karamihan ay walang access sa formal savings. Kung isa ka sa kanila, pwede kang magsimula sa simpleng savings account sa rural bank o cooperative. Hindi kailangan ng malaking deposito, minsan 100 pesos lang sapat na. Ang mahalaga ay masanay kang mag-ipon sa ligtas na lugar kaysa sa alkansya lang sa bahay. Sa huli, ang goal ay makaalis sa cycle ng isang kahig, isang tuka. Hindi ito mangyayari overnight, pero bawat maliit na hakbang ay may epekto. Kapag natutunan mong unahin ang pagbabayad ng utang, magtabi para sa emergency, at mag-invest sa sarili, unti-unti kang makakaangat. Ang pera ay hindi lang tungkol sa laki ng sahod, kundi sa disiplina at tamang mindset. Kung kaya mong baguhin ang paraan ng paghawak ng pera ngayon, darating ang panahon na hindi ka na mabubuhay mula sahod hanggang sahod, kundi may sapat na ipon at proteksyon para sa kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi ang peace of mind na dala ng financial stability. Kung kumikita ka na ng nasa pagitan ng 60,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan, ibang laban na ang hinaharap mo. Hindi na lang survival ang usapan dito, kundi pagpapalago ng yaman. Sa antas na ito, may extra ka na matapos ang mga bayarin, kaya ang hamon ay kung paano mo gagawing mas matibay at mas produktibo ang perang natitira. Maraming kababayan natin ang umaabot sa ganitong income level, pero nauubos pa rin ang pera dahil sa maling diskarte. Kaya ang focus ay tamang sistema, disiplina, at pag-iwas sa mga patibong ng overspending. Unang hakbang ay ang pag-track ng iyong net worth. Huwag lang sahod ang tingnan. Ang net worth ay kabuuan ng lahat ng assets mo gaya ng cash, savings, investments, at mga gamit na may value minus lahat ng liabilities o utang. Kung may 100,000 pesos ka sa savings, 50,000 pesos sa investments, at may utang na 30,000 pesos, ang net worth mo ay 120,000 pesos. Ang goal ay lumalaki ito taon-taon. Magandang gawain ang mag-update ng net worth kada buwan o kada quarter para makita kung umaangat ka o bumababa. Kung bumababa, ibig sabihin,
may problema sa gastos o sa utang. Kung tumataas, ibig sabihin, tama ang diskarte. Ang simpleng spreadsheet sa Excel o Google Sheets ay sapat na para dito. Kung mas gusto mo ng app, may mga free net worth trackers na pwede mong gamitin. Ang mahalaga ay malinaw sa iyo kung saan ka nakatayo. Kasunod nito, kailangan mong labanan ang impulse buying. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-click at mag-checkout sa Shopee o Lazada. Ang 24-hour rule ay simpleng disiplina na pwedeng magligtas sa iyo mula sa walang kwentang gastos. Kapag may gusto kang bilhin, huwag agad i-checkout. Maghintay ng 24 hours. Pagkatapos ng isang araw, tanungin ang sarili kung kailangan mo ba talaga iyon o nadala ka lang ng sale. Maraming kababayan natin ang nagulat na halos kalahati ng laman ng cart nila ay hindi naman talaga kailangan. Kung ang isang item ay worth 2,000 pesos at nakapagpigil ka ng 5 beses sa loob ng isang buwan, ibig sabihin nakatipid ka ng 10,000 pesos. Ang perang iyon ay pwedeng ilagay sa savings o investment. Ang simpleng delay sa pagbili ay malaking tulong para hindi maubos ang sahod sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Isa pang mahalagang hakbang ay ang target savings rate. Sa antas na ito, sikaping magtabi ng 15% hanggang 20% ng gross income para sa retirement o pangmatagalang layunin. Kung kumikita ka ng 80,000 pesos, ibig sabihin, dapat magtabi ka ng 12,000 hanggang 16,000 pesos kada buwan. Sa loob ng isang taon, iyon ay 144,000 hanggang 192,000 pesos. Kung consistent ka, sa loob ng 5 taon, ay pwede kang magkaroon ng halos 1 million pesos na ipon. Ang perang iyon ay pwedeng ilagay sa mutual funds, UITFs, o stocks na may potential na lumago pa. Ang sikreto ay consistency, hindi laki ng sahod. Kahit 15% lang, basta tuloy-tuloy, darating ang panahon na malaki na ang naiipon mo. Sa antas na ito, pwede ka nang mag-diversify ng investments. Kung may emergency fund ka na at wala ng high-interest debt, pwede ka nang maglagay ng pera sa mga instruments na may mas mataas na return. Halimbawa, mutual funds na may average return ng 6% kada taon or stocks na pwedeng magbigay ng 10% or higit pa. Kung maglalagay ka ng 10,000 pesos kada buwan sa isang investment na may average return ng 8%, sa loob ng 10 taon ay pwede itong lumago ng halos 1.5 million pesos. Ang compounding ang sikreto dito. Ang perang lumalago ay nagdadagdag ng kita, at ang kita ay nagdadagdag pa ng mas malaking kita. Kaya mas maaga kang magsimula, mas malaki ang potential. Bukod sa investments, kailangan ding maglaan para sa insurance. Maraming Pilipino ang nag-iisip na gastos lang ang insurance, pero sa totoo, ito ay protection. Kung kumikita ka ng 60,000 hanggang 100,000 pesos, malaking kawalan kung bigla kang magkasakit o mawala ang breadwinner. Ang life insurance at health insurance ay nagbibigay ng peace of mind. Kung may hospitalization na umabot ng 200,000 pesos, hindi mo kailangang ubusin ang savings mo kung may insurance ka. Ang maliit na premium kada buwan ay kapalit ng malaking protection. Ang tamang mindset ay hindi sayang ang premium, kundi protection ito sa future. Sa araw-araw na pamumuhay, kailangan ding maging matalino sa lifestyle. Kapag tumaas ang sahod, huwag agad taasan ang lifestyle. Kung dati ay masaya ka na sa simpleng kape, huwag piliting mag-Starbucks araw-araw dahil lang lumaki ang sahod mo. Ang tawag dito ay lifestyle creep, at ito ang kalaban ng financial freedom. Kung dati ay gumagastos ka ng 100 pesos sa kape, tapos biglang naging 200 pesos kada araw, sa loob ng isang buwan ay dagdag na 3,000 pesos na gastos. Kung iipunin mo yon, pwede nang maging investment. Ang disiplina ay hindi ibig sabihin, hindi ka na mag-enjoy, kundi piliin ang tamang oras at tamang halaga ng enjoyment. Isa pang practical na tip ay ang paggamit ng sinking fund para sa malalaking gastos.
Kung alam mong bibili ka ng bagong laptop sa loob ng isang taon na worth 50,000 pesos, magtabi ng 4,200 pesos kada buwan. Sa loob ng 12 months, buo na ang halaga. Hindi mo kailangang umutang o maglabas ng biglaan. Ang sinking fund ay simple pero epektibo para sa mga malalaking gastos tulad ng tuition, appliances, o travel. Ang sikreto ay pagplaplano at consistency. Sa huli, ang goal sa antas na ito ay hindi lang makaligtas, kundi magpalago ng yaman. Ang sahod na 60,000 hanggang 100,000 pesos ay malaking tulong, pero kung hindi mo gagamitin ng tama, mauubos lang ito sa mga bagay na hindi mahalaga. Ang tamang diskarte ay mag-track ng net worth, iwasan ang impulse buying, magtabi ng 15 hanggang 20% para sa savings, mag-invest sa tamang instruments, at maglaan para sa insurance. Kapag nagawa mo ito, unti-unti kang makakaakyat sa susunod na antas ng financial freedom. Ang pera ay hindi lang tungkol sa laki ng sahod, kundi sa tamang sistema at disiplina. Kung kaya mong kontrolin ang gastos at palaguin ang ipon, darating ang panahon na hindi ka na mabubuhay mula sahod hanggang sahod, kundi may sapat na yaman para sa kinabukasan. Ang tunay na financial success ay hindi lang pera, kundi ang peace of mind na dala ng tamang diskarte. Kung kumikita ka na ng 150,000 pesos pataas kada buwan, ibang antas na ang pinapasok mo. Malaki na ang iyong disposable income at dito pumapasok ang mas malaking panganib, ang paggastos ng sobra dahil kaya naman. Maraming kababayan natin ang nahuhulog sa trap na ito. Kapag lumaki ang sahod, natural na tumaas din ang lifestyle. Kung dati ay kontento ka na sa simpleng kape, biglang nagiging Starbucks araw-araw. Kung dati ay jeep o bus lang, biglang nagiging kotse agad. Ang tawag dito ay lifestyle creep at ito ang kalaban ng tunay na financial freedom. Ang unang hakbang ay disiplina. Huwag hayaang lumaki ang gastos kasabay ng sahod. Kung dati ay masaya ka na sa simpleng pamumuhay, huwag piliting taasan ang lifestyle para lang ipakita na tumaas ang kita. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa brand ng sapatos o sa dami ng gadgets, kundi sa peace of mind na dala ng financial stability. Isa sa mga pinakamalaking gastos na pumapasok sa antas na ito ay ang pagbili ng sasakyan. Maraming Pilipino ang nadadala ng emosyon kapag nakakita ng bagong kotse. Pero may simple at practical na rule na pwede mong sundin. Ang 24-10 rule. Una, mag-down ng 20% ng presyo ng sasakyan. Kung ang kotse ay worth 1 million pesos, dapat may 200,000 pesos kang handa para sa down payment. Pangalawa, bayaran sa loob ng 4 years. Huwag patagalin ng 5 o 7 years dahil mas lalaki ang interes. Pangatlo, siguraduhin na ang monthly payment ay hindi lalampas sa 10% ng sahod. Kung kumikita ka ng 150,000 pesos, dapat hindi lalampas sa 15,000 pesos ang monthly amortization. Kung lalampas, ibig sabihin hindi pa kaya ng budget mo. Ang rule na ito ay simple pero epektibo para hindi ka malunod sa utang habang pinapalaki ang lifestyle. Kapag may sapat ka ng safety net, pwede ka nang mag-risk sa mas malalaking investment. Ang tawag dito ay high conviction plays. Hindi ibig sabihin na basta-basta ka nalang bibili ng stocks o real estate. Ang ibig sabihin ay pwede ka nang maglagay ng mas malaking porsyento ng pera sa mga investment na may potential na magbigay ng malaking kita basta naiintindihan mo ang pinapasukan mo. Halimbawa, kung may emergency fund ka na at may diversified portfolio sa mutual funds at bonds, pwede ka nang maglagay ng 1 million pesos sa isang property na pwedeng paupahan. Kung ang renta ay 30,000 pesos kada buwan, sa loob ng isang taon ay 360,000 pesos na passive income. Kung tataas pa ang value ng property, doble ang kita. Pero kailangan mong intindihin ang risks, maintenance, taxes, at vacancy. Kung stocks naman, pwede kang mag-focus sa mga kumpanyang may matibay na fundamentals. Kung maglalagay ka ng 500,000 piso sa isang kumpanya
na lumalaki ng 10% kada taon, sa loob ng 5 taon ay pwede itong maging halos 800,000 piso. Ang sikreto ay research at tamang timing. Bukod sa investments, kailangan ding maglaan para sa retirement. Kahit malaki ang sahod, hindi ibig sabihin ay forever kang kikita. Ang retirement planning ay hindi lang para sa may maliit na sahod, kundi lalo na para sa may malaking sahod. Kung kumikita ka ng 200,000 pesos kada buwan, magtabi ng 20% para sa retirement. Ibig sabihin, 40,000 pesos kada buwan. Sa loob ng 10 taon, iyon ay 4.8 million pesos. Kung ilalagay mo sa investment na may average return ng 8%, pwede itong lumago ng halos 7 million pesos. Ang retirement fund ay hindi lang proteksyon, kundi peace of mind na kahit tumigil ka sa trabaho, may sapat kang ipon para sa pamilya. Sa antas na ito, pwede ka na ring magbigay ng mas malaking tulong sa pamilya at komunidad. Maraming Pilipino ang may obligasyon sa extended family. Kung dati ay hindi mo kayang magbigay ng suporta, ngayon ay pwede ka nang maglaan ng specific na budget para dito. Pero kailangan pa rin ng disiplina. Maglaan ng fixed amount, halimbawa 10% ng sahod, para sa family support. Kung kumikita ka ng 150,000 pesos, ibig sabihin 15,000 pesos ang pwede mong ilaan. Ang mahalaga ay hindi lumampas sa budget para hindi maapektuhan ang financial goals mo. Ang pagtulong ay magandang bagay, pero kailangan pa rin ng balance. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pag-iwas sa overspending sa luho. Kung dati ay simple lang ang gamit mo, huwag agad mag-upgrade sa pinakamahal na brand. Kung bibili ng cellphone, tanungin kung kailangan ba talaga ng latest model o sapat na ang mid-range na may parehong features. Kung bibili ng travel package, tanungin kung kailangan ba ng 5-star hotel o sapat na ang 3-star na malinis at maayos. Ang disiplina sa luho ay hindi ibig sabihin hindi ka na mag-enjoy, kundi piliin ang tamang oras at tamang halaga ng enjoyment. Ang tunay na financial freedom ay hindi nakukuha sa pagbili ng lahat ng gusto mo, kundi sa kakayahang pumili ng tama. Sa huli, ang goal sa antas na ito ay financial freedom. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung magkano ang natitira sa iyo. Kung kaya mong kontrolin ang lifestyle creep, sundin ang 24-10 rule sa car buying. Mag-invest sa high-conviction plays, magtabi para sa retirement, at maglaan ng budget para sa pamilya, darating ang panahon na hindi ka na mabubuhay mula sahod hanggang sahod, kundi may sapat na yaman para sa kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi ang peace of mind na dala ng tamang diskarte. Ang financial freedom ay hindi tungkol sa laki ng sahod, kundi sa tamang sistema, disiplina, at mindset. Kung kaya mong baguhin ang paraan ng paghawak ng pera ngayon, darating ang panahon na hindi ka na mabubuhay para lang magtrabaho. Kundi magtatrabaho ka dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang pumili ng buhay na gusto mo. At iyon ang dala ng financial freedom. Mahalagang paalala sa lahat mga ka-daily. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang tunay na sukatan ng yaman ay kung magkano ang natitira sa iyo pagkatapos ng lahat ng bayarin, luho, at obligasyon. Maraming Pilipino ang kumikita ng malaki, pero nauubos din agad dahil sa lifestyle creep, impulsive spending, o walang malinaw na plano sa pera. Ang unang hakbang sa pag-angat ay hindi pagtaas ng sahod, kundi ang pag-iwas sa utang, lalo na sa mga may mataas na interes gaya ng credit cards at online lending apps. Ang interes ay parang tahimik na magnanakaw na unti-unting kumakain sa kinabukasan mo. Kapag wala kang utang, mas madali nang mag-ipon para sa emergency fund. Hindi ito luho kundi proteksyon. Isipin mo kung bigla kang mawalan ng trabaho o may magkasakit sa pamilya. Kung wala kang ipon, ang takbuhan mo ay utang na naman. Kaya't magtabi ng katumbas ng 3 buwang gastusin.
Kahit paunti-unti basta tuloy-tuloy, darating ang panahon na may sapat ka ng panangga sa mga hindi inaasahang pangyayari. At higit sa lahat, huwag tumigil sa pag-aaral kung paano palalaguin ang pera. Ang financial literacy ay hindi natatapos sa pag-budget. Kailangan mong matutong mag-invest, magplano para sa retirement, at maghanap ng paraan para mapalago ang income mo. Magbasa, makinig, magtanong. Sa panahon ngayon, libre ang kaalaman. Nasa YouTube, podcast, e-books at webinars. Ang hindi pag-aaral ay pagpayag na manatiling nasa parehong antas. Ang pera ay hindi lang kinikita. Ito ay pinapangalagaan, pinapalago, at pinaplanuhan. Kung kaya mong kontrolin ang gastos, iwasan ang utang, mag-ipon ng proteksyon, at mag-aral ng tuloy-tuloy, darating ang panahon na hindi mo na lang iniintindi ang sahod, kundi ang kinabukasan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan ninyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.